O eto mga kadonatics, nako, kaya pala wala si Vice Ganda nung August 11 kahapon sa Showtime. Kasi dito, dahil sa interview na to, dahil sa incident mga kadonatics, pakinggan natin yung interview. Is it somehow related to the incident? Nako, paawa effect. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Basahin mo muna natin yung caption mga kadonatics before natin panoorin yung video. Vice Ganda talk about what happened. Talk about what happened and was posted yesterday at 8 AM mga kadonatics. What do you think? Is it somehow related to what happened, or I'm not really sure mga kadonatics kung kailan nangyari itong interview na to? Is it after or before sa incident? Pero based sa post mga kadonatics, somehow related daw sa incident. Panoorin na lang natin. Sino pang i-hate ko? Ano pang pwede nilang gawin sa akin para i-hate ko sila? Eh, yung pumatay nga sa tatay ko sa harapan namin, pinatawad ko. It's just annoying mga kadonatics and not appropriate that you have to bring up your dad's death dahil sa nangyari kahapon ng isang araw. How is it related? It was really painful for us, supporting Tatay Digong, na sinabi mo yung mga katagang yun. Jet ski holiday. Alam naman natin na kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Tatay Digong doon mga kadonatics. And he is 80 years old and then you have to ridicule him like what? At itong si Regine Velasquez mga kadonatics, she is also accountable to what happened mga kadonatics kasi andun siya sa concert. Siya yung nanguna. Kaya kung ako sa inyo mga kadonatics, you have to unfollow Regine Velasquez too. Tinanggalan niya ako ng tatay, tinanggalan niya ako ng padre, tinanggalan niya ng padre at pamilya ang bahay namin. Ikinabagsak ng nanay ko yun, na-depress ang nanay ko, nagkanda sila, nagkahiwa-hiwalay kaming pamilya dahil nawala yung tatay ko. Pero nakuha ko silang patawarin. Why? How? Itong si Vice Ganda, pag may mga insidente mga kadonatics like ganito, na mabash siya ng masyado, mag-release siya ng statement or mga interview mga kadonatics, paawa effect para makagain ng simpatiya sa mga loyal na mga followers niya. Ganyan yung style niya eh. Typical na liar, I don't know what's the term mga kadonatics. Ganito na it's not new to us anymore. Ayoko nung pakiramdam eh. Ayoko nung pakiramdam ng nag-hate kasi ayoko nung masama ang pakiramdam. Diba? Parang nagalit ako sa kanila for a time. Pero kung iisipin ko lagi yung galit ko sa inyo, paano ako magtatrabaho? Paano ko gagawin yung mga plano ko? I have kasi plans. May kailangan. I get it. Diba? I have plans. I have goals. Diba? Kaya nga, ako yung bit-bit ng nanay ko tuwing labas-masok siya sa City Hall para sa pagpuproseso ng mga kailangan para sa kaso ng tatay ko. Hindi ko nakita yung hustisya. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, ihinto na natin to. Hindi natin makukuha yung hustisya. Hindi natin sila mapapakulong kasi wala tayong pera. At kung habang buhay tayong maghahabol, mamamatay tayo. Kasi hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo kakain. Hindi na ako makakapasok sa eskwelahan kasi sinasamahan kita sa City Hall. And how old were you then? 13. 13th birthday ko nakaburo ng tatay ko. Kaya, so deadma sa nangyari mga kadonatics. Deadma, di ba? The fact na nagpa-interview siya about nito mga kadonatics, if nangyari ito after the incident, it's not sellable mga kadonatics. I don't buy it. Pag may issue mga kadonatics, may biglang lalabas na video na, uy, tumulong si Vice Ganda just to, mga kadonatics, wipe out our memories kung anong nangyari para mabalik yung kumpiyansa natin sa kanya, para mawala yung hate. What the? Alam na natin, especially sa mga ka-DDS natin, kung anong klaseng pagkatao itong si Baklang to. Yung mga sinasabi niya mga kadonatics are totally different to how he acts. kayo nanay ko din, nag-Amerika, work ka na lang, aral kami, ituloy natin ang mga buhay natin, di ba? Kaya ganun din ako. Kung araw-araw akong magagalit sa'yo, tapos hindi kita papatawarin, at yun na lang ang issue sa buhay ko, yung hate ko sa'yo, my life will be a mess. I will not be able to live my life. So, paano naman ang life? Dinawalan ako ng life. I own my life. I own my life. I will dictate
kung anong gusto kong maramdaman. Hindi ko mahayaan yung hate ko i-dictate sa akin kung anong mangyayari sa buhay ko. That's why it's very hard for me to hate people. Talking about hate, ha? Talking about hate, grabe talaga. Napaka-ironic yung mga sinasabi niyo, mga Kadonatics. I don't believe you anymore, Vice Ganda. I get mad at people. I do not favor people. But naiirita ako. Pero hanggang doon lang yan. Pero I never hate. Bitbitin at bigyan ng puwang sa puso. No. Hindi na. Hindi. Kaya, pero I am not nice all the time. Alam naman namin yan. You are unkind. Hindi ako nagmamalinis, mga Kadonatics, because I'm too a sinner. Pero public figure ka, ma-impluwensya ka, you have 19 million subscribers at the moment because bumaba siya, maraming nakatingin sa'yo. Kaya you should be a role model. Yung mga nanonood sa'yo, kung masama yung ugali na ipinapakita mo sa camera, ang daming may impluwensyahan, mga Kadonatics. Hindi natin alam, hindi mabibigyan ng explanation yung mga taong nanonood ng mga makikitig na utak. Kasi alam naman natin yung pag-fanatics talaga, ginagawa kung anong ginagawa ng idol nila. Most of the time. Fine. Kaya sabi ko, I may not be the nicest, but I know for myself, I am never unkind. That's true. I am not nice, but I am fair. Diba? The energy that you are giving me is the same energy that I will give back to you. Diba? Like making jokes for the sake of others? That's my attitude. Diba? My attitude depends on the people in front of me. Dahil alam kong may ganun akong kapasidad na magagalit ako, aware ako, kaya meron din akong pamamaraan kung paano ko humimas. Kasi yun ang tinuro sa akin ni Sir Deo na sa mga staff mo, hindi naman pwedeng hindi ka maninita. Kailangan meron kang level of meron kang authority na i-maintain, 'di ba? Kailangan merong authority, may command. Yes. May mga pagkakataon na in order to be able to achieve a goal, there will be some relationships that you will have to let go, and there will be feelings that will have to be offended in order to reach a goal, 'di ba? Kaya sabi na yung mga brilliant tao daw, kaya ang may point siya doon, mga Kadonatics, na of course may mga ma-offend talaga sa'yo. Make sure, dahil hindi yan sa sinasabi mo, dahil hindi yan sa ginagawa mo na patungkol sa kanila, kundi dahil sa na-achieve mo. May ma-offend talaga, mga Kadonatics, kasi crab mentality, Filipinos, typical Filipinos, di ba? Pero dahil sa sinasabi mo, dahil sa action mo, na-offend sila, that is not an excusable thing, mga Kadonatics. lalaki ng goal nila kasi tinanggap nila yung katotohanan na may mga tao silang may mga tao talaga silang masasaktan para sa goal na yon. 'Di ba? Just for as long as maayos yung goal mo at maganda yung goal mo, it will all be worth it. Pero, pag nakasakit ka o nakasita ka, kailangan mong bumawi. Kasi hindi naman yun ang intention. Ang intention mo ay hindi naman makapanakit eh. Kaya kung may nasaktan, kailangan mong bumawi. I will have to make sure na nakakakuha ko ng paumanhin at nauunawaan nila kung saan nanggagaling yun. Paghilom niya, Vice Ganda. Thank you so much, mga Kadonatics, and please comment down below kung ano sa tingin nyo mga